Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Grace Hernandez na kilala sa pangalang Benito Outlet na nag-expose sa tunay na nangyari at nangyayari sa INC ngayon. Pagpasensyahan niyo na po kung audio recording 'tong gamit ko kasi nasa sensitibong lugar po ako dahil sa ginagawa ko ngayon. Lakas loob akong nag-audio recording dahil ang daming naghahanap sa'kin sa social media. At alam niyo kasi yung nasa sentral, tuwing may gagawin silang kababalaghan, ang unang-unang pupuntahin nila ay ang page ko. Kasi alam nila na maglalabas ako at maglalabas ng panglaban sa ginagawa nila. Sa dami na naghahanap sa'kin sa SOCMED dahil nag-aabang sila sa mga sasabihin ko, kaya dinaan ko na lang sa audio recording para babalaan ang nasa sentral sa ginagawa nila. At ang mensahe kong ito ay para sa'yo, EVM. Isama na natin yung asawa mo, si Baby Lynn, o si Madam Lynn, kung tawagin ko. Dahil sa ginagawa nilo yung pagkakalat ng maling impormasyon at malinaw na para ituloy ang anumang destabilisasyon sa gusto niyong mangyari na ipinakakalat niyo sa mga kaanib sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na dinadaan nyo, na ginagamit nyo mga kaanib bilang shield sa mga cover-ups niyo. Yung rally nyo na yan ay hindi lang dahil kay Marcoleta. Klaro na yan na humahanap lang kayo, naghanap lang kayo ng pagkakataon si Marcoleta ng rally. Dahil si Marcoleta ay isa sa mga nagamit nyo, isa sa mga sabihin na natin, sabihin na natin isa siya sa maraming alam, maraming kinita, maraming tinatrabaho, maraming pabor kayong inuutos para gawin mo. At ang layunin nyo para pagtakpan at huwag matuloy ang impeachment ni VP Sara, dahil alam nyo na ang kahihinatnan nito ay madadamay kayo. AVM, gusto mo ba talaga ng kahihiyan? Nahihilahin ang iglesia sa kahihiyahiyang sitwasyon pang buong mundo? Padamihin mo pa ang tao sa rally. Hakot o papunta pa kayo ng mga politiko na magsasalita sa rally. At lahat yan, recorded, nakatimbre lahat yan. Pero alam ko pag narinig mo tong audio recording ko, mag-iisip ka kung ipatutuloy mo pa ang rally o katulad ng mga nagdaang rally na pinahinto mo. Dahil sa alam mo na may ginagawa, may nangyayari na hindi alam ng mga kaanib laban sa inyo. Hindi ko na yun para isa-isahin kasi alam nyo kung ano yung nangyayari. At alam nyo, kaya kayo ganyan kasi marami na ang nangyayari sa labas ng bansa na hindi nyo pinapaalam sa mga kaanib. Pero alam ko. Ikaw naman yung mananagot sa lahat at ikaw din ang tatapos ng liderato mo. Huwag kang magpagamit sa asawa mo at sa mga nasa paligid mo. Hindi ka nila tinutulungan, kundi lalo kang binabaon nila sa ikakabagsak mo. Sila yung nagbibigay sa'yo at naghahatak sa'yo para pabagsakin ka mismo. Yan sa Pilipinas, takot ang nakaupo sa inyo na nasa gobyerno. Kaya nga nakalusot yung rally nyo na yan Kasi nga natakot. Kumbaga kunyari hindi nila alam
lalo na sa PNP o sa DILG, may alam yung mga yan. Pero dahil nga sa ang taas ng tingin nila sa inyo, alam nilang hindi kayo, alam nyo na hindi kayo kaya nilang banggain o hindi sila pwedeng gumawa ng anuman na nakakapahamak nyo, kaya yan, ayan ang rally. Yung rally na ginagamit nyo ang mga kaanib. At sino pa naglagay dyan sa mga korap na opisyal ng gobyerno na yan? Di ba kayo? Sino ba naglagay dyan kay Marcoleta? Di ba kayo? O, tapos, gagawa kayo ng ganyan? I mean, anong klaseng kasyungaan yan, di ba? Preperwisyohin nyo ang taong bayan dahil lang gusto nyo pagtakpan o gusto nyo gumawa ng cover-up? Subong-subo ba kayo? Kasi sasabit kayo sa mga ginagawa ni Marcoleta? Natakot kayo sa plunder sa Pinas, di kayo natatakot sa mga haharapin nyo sa labas ng Pilipinas na mga kaso. 4 na araw ba ang plano nyo para magpabagsak ng isang gobyerno? Para matakpan ng tunay na ginagawa nyo? Lalabas ang katotohanan na hindi ka tunay na kapalit ng KRD, ng tatay mo. Niyurakan mo ang pagkatao niya. Sinira mo ang 46 na taon maayos na pamumuno ng pangkalaan ng executive minister, ng nag-iisang executive minister. Kaya ganyan ang nangyayari sa INC ngayon dahil sa mga cover-up nyo. Huwag kang mag-aalala, kahit patadtarin mo pa ng rally ang Pilipinas ng mga kaanib, matutupad at matutupad na hindi matatagong katotohanan, lalabas at lalantad at sasabog sa buong mundo. Kahit paanong gawin yung pabida-bida dyan sa Pilipinas. Hindi lang ang Pilipinas ang bansa sa buong mundo, no? Hindi mo alam ngayon kung paano mo pa makokontrol. Pero sa ginagawa ng asawa mo at mga nasa paligid mo, abangan mo mangyayari. Mga kapwa ko Pilipino. Sa Eduardo V. Manalo po ay hindi tunay na kapalit ng KRD. Pineke po niya lahat ng dokumento sa pagluklok niya kapalit ng KRD. Ang totoo, wala pong tagapamahalang pangkalahatan ng INC ngayon na tunay dahil hindi po nasunod ang ginawa ng KRD sa kanyang huling amendment sa BIOS. At ang existing legal document lang sa mga supporting documents na sinumiti ni EVM para sa kanyang accession to office bilang executive minister, yun lang yung hindi fraud. The rest, puro fraudulent documents. At yan ang isa sa ayaw nilang malaman ng buong kaanib. Gagawin nilang lahat. Kung makontrol ang gobyerno, mailagay sa lahat ng posisyon yung mga gusto nilang ilagay. At yung mga dokumento na yan na hawak ko, ay mga nasa authorities na sa iba't ibang bansa. Meaning, iba't ibang bansa. So kung sasabihin nyo na yung dokumento ay gawang rekto lang, hindi yun tatanggapin ng mga international courts. Kung hindi ng mga iba't ibang mga investigation bodies, kung yun ay hindi totoo. At yan ang kinakatatakutan mo, Eduardo, ang malaman na hindi ka tunay na tagapamahalang pangkalahatan. Kaya mo nga pinakulong si Ka-Angel kasi alam mo na walang kasalanan si Ka-Angel. Alam mo na gawa-gawa lang lahat ang mga fraudulent, yung mga fabricated cases laban sa kanila. Pero ano sinasabi mo? Pero anong pinapakalat nyo? Na nakalabasan ng kulungan si Ka-Angel? Na patay na si Ka-Tenny? Wow! Yung nanay mo, pinatay mo? Yung kapatid mo, pinakulong mo? No. Lahat ng kasinungalingan nyo, lilitaw yan. Intay-intay lang kayo. Kaya go! Mag-rally kayo hanggang gusto nyo. Walang pipigil sa inyo. Obvious naman na yung mga nasa gobyerno na yan.
Hindi natin alam anong ano yan. Meron kayong mga tagong tao sa bawat departamento. Kaya yung mga nagsasalita na yan sa rally ng mga politiko, dokumentado yan lahat. May mga mangyayari na hindi nyo alam. Kaya tuloy mo lang yung rally na yan. Kasi yung rally na yan ang magpapatunay sa labas ng bansa na yung mga investigasyong ginagawa nila ay tama, lalo na sa mga paper companies o share companies na sandamakmak, masakit sa ulo, pero napakarami. Lalo na yan sa flood control na yan, lalabas lahat yan, yung mga shell and paper companies nyo na ginamit yan sa flood control na yan, sa ilalim ng Maligaya Development Corporation, na nag-anak na sabit ang mga itinatago ni Marcoleta. Kaya magtutulungan kayo kasi hindi ka papayag na mangyari kay Marcoleta yan o ma-impeach si VP Sara kasi sausaw kayo at hintay-hintay ka lang kasi lalabas lahat yan. Magparali ka man ng sandamakbak, lalo mo lang sinira ang iglesia. Kaya ito lang huli ko masasabi. Kahit ano pang sabihin nyo tungkol sa akin, personally nyo ko, wala akong pakialam. Kasi lahat yan, isinampak ko at ginawan ko ng kaso at maghintay-hintay din kayo tungkol sa personal kong kaso laban sa inyo. Ginagamit nyo ang social media, o di abangan nyo rin kung anong mangyayari sa inyo sa social media. Sinasabi ko to hindi dahil ang ibig sabihin is makapangyarihan ako. No, hindi ako makapangyarihan. Katunayan nga, ang daming ginagawang paraan para lang makuha ako para mapapatay nyo lang ako para lang wag kong masabi yung mga bagay-bagay. Pero nagkamali kayo. Buong buo ang loob ko saan mang korte maghaharap tayo at pipili at sisiguraduhin kong ikaw EVM at ang asawa mo at yung mga nasa ilalim mo ang haharap sa kaso. Promise yan. Yung ginagawa nyo na yan, hindi naman, kahit ano pang paninira nyo sa akin, no big deal Kasi ako, iisa lang ako Ako wala akong influence sa iglesia Wala akong posisyon sa iglesia. Wala akong kahit anong hinawakang hindi ako sip-sip sa central. Hindi, simpleng tao lang ako. Na alam kong ilaban ang karapatan ko at ang mga taong dapat kong ipaglaban. So, ang masasabi ko lang, good luck sa rally mo. Pero tandaan mo, yung rally mo ang magpapabagsak sa inyo. Maniwala ka sa akin. Promise.